Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Meron na naman tayong pag-uusapan dito. Ito, good news to sa atin mga kabayan. Ito ang ating biglang yaman na congressman na si Steve Kimbo mga kabayan. Ayan, no? Sabi yan mga kabayan ng Abante News, no? Kimbo, pinapatawag, pinatatawag na ng SC sa 2025 National Budget Oral Arguments. Ano kaya mga kabayan ang isasagot nito ni Kimbo, no? Ni Honorable Teacher Estila Kimbo. Kita ninyo mga kabayan, di ba? Ito mga kabayan ang harap doon sa ating mga matatalinong hurado o matatalinong mga nandyan mga kabayan sa Supreme Court. Ito si Kimbo. Ano kayang ikakanta nito mga kabayan pag nagkataon? Pero maiba tayo mga kabayan. May nabalita ba kayo na nasa na si Saldico? Bakit kaya mga kabayan si Saldico hindi natin naririnig? Matapos na yumaman ng milyon-milyon, bilyon-bilyon pala mga kabayan, 'di ba? May nabalita na nakabili ng private jet mga kabayan, private plane. Abay ngayon mga kabayan, hindi natin nababalitaan si Saldico. Kita nyo? At hindi rin yata kasama dito sa pinatawag na to mga kabayan ng Supreme Court para magpaliwanag diyan sa nangyaring kabulastugan na yan mga kabayan sa BICAM, 'di ba? Sa budget mga kabayan ng ating bansa. At maliban pa diyan mga kabayan, nabalitaan din natin, no? Na nawawala pala yung isang ating F-50, no? F-50 nga ba yun, mga kabayan? Nawawala, mga kabayan, at hindi pa rin nakikita yung dalawang piloto. Isipin niyo mga kabayan. Maliban sa mga pondo-pondong nawawala sa panahon ni Bongit, pati yung ating jet fighter, mga kabayan, nawawala. Hari nawang makita, mga kabayan, yung dalawang ating magigiting na pilot, no? Kasi, siyempre, mga kabayan, may mga pamilya yon. At mga kabayan, ito'y pabor ba kayo? Pabor ba kayo mga kabayan dito, no? Sa sinabi ni Associate Supreme Court Justice, no, na si Antonio Co. Alam niyo mga kabayan, napakarami, no? Napaamin nito mga kabayan na talagang sablay ang PhilHealth, no, mga kabayan. Sabi niya dito, siguro sa panahon para i-overhaul ang PhilHealth, siguro panahon na para i-overhaul ang PhilHealth at palitan ang board dahil hindi nila sinusunod ang batas mga kabayan. Abay talagang tama mga kabayan, no? Base sa ating nakikita at base sa ating mga opinion mga kabayan na naririnig sa mga batikang abogado, no? Talagang dapat talaga mga kabayan na ma-overhaul ang PhilHealth kasi unang-una maling-mali, no, ang kanilang mga ginawa dahil bakit sila naniwala kay Bongit mga kabayan na ibalik, no, sa National Treasury yung pondo mga kabayan na nandiyan sinasabi nila na over ang pondo ng PhilHealth na ang dami pa pala mga kabayan na utang ng PhilHealth at the same time mga kabayan hindi na bibigay yung tamang porsyento pag ikay na hospital mga kabayan, 'di ba? Tsaka may marami silang mga kondisyones diyan na pagka ikay na hospital mga kabayan, halimbawa na lang, no, nanganak ka mga kabayan, no, at nagamit mo yung PhilHealth, hindi ka pa pwede mga kabayan na bumalik doon na ang rason mo ulit ay nanganak mga kabayan. Hindi ka na nila ina-allowed, no, na magamit yung PhilHealth na yon ng the same issues mga kabayan. Ganon yung policy ng PhilHealth. Kaya ako'y pabor dito mga kabayan. Kayo ba? Pabor ba kayo dito? Kasi napakalaki mga kabayan ng kasablayan talaga ng PhilHealth. At maling-mali yung ginawa nila. Nung panahon ni PRRD, no, nung nagkaroon ng pandemic, hindi ni PRRD mga kabayan pinakilman yung pera na yan sa PhilHealth, no? At ginawa niya ay gumawa siya ng ibang paraan para ma-sustain nyo yung pangangailangan ng pandemya. Hindi niya pinakalman yung PhilHealth na yan mga kabayan. Kung maaalala nyo, di ba? Ay dito kay Bongit, no? Gagamitin daw sa tulay na may pondo na. Tapos yung mga kabayang pondo na para doon sa tulay, hindi pa pala mga kabayan nagagamit. Kinuha nila itong pera ng PhilHealth para doon din ilagay. Nasan doon mga kabayan ang logic, 'di ba? Kita mo 'yan mga kabayan, napakatindi talaga ng ginagawa ng administrasyon na 'to. Kaya ito pa ang matindi mga kabayan, yung isang attorney, no, na nag-viral kasi kinu-question niya yang sa Comelec mga kabayan at dapat nga mga kabayan, yung PhilHealth na 'yan, no? Dapat nakikinig doon sa mga napupuna, no, ng ating mga kababayan or tayo mga kabayan, napupuna natin tayo kasi medyo alanganin din kasi diyan sa PhilHealth, diyan sa na yan, sa Comelec na yan mga kabayan. Siyempre tayo mga kabayan na isang OFW. At sinasabi nila diyan na online voting ang mangyayari sa mga OFW mga kabayan. Ako'y medyo
hindi mapalagay dyan mga kabayan. Alam ko naman na maraming mga OFW din na nanonood dito sa ating channel. Kayo ba ay hindi ba kayo nangangamba sa inyong boto na maaaring mapabilang mga kabayan dito sa 12 senators na pambato ni Bungit? Kasi mga kabayan, naninigurado, no? Or sinisigurado ni Bungit mga kabayan na 12-0. So ibig sabihin mga kabayan, kampante siya na talagang yung kanyang mga pambato ay talagang papasok mga kabayan. Bakit kaya mga kabayan kumpiyensado yan? Ay lalo pa ngayon, di ba? Yung question ng isang attorney mga kabayan talagang valid na question, no? Na talagang naman pagdating mga kabayan dito sa mga computer na to ay online, talagang hindi safety mga kabayan. Mahak at mahak kahit na sabihin mo na may magaling kang antivirus, mga ganon mga kabayan, talagang walang imposible mga kabayan, lalo pat sila ang nandyan sa pamumuno no, ng COMELEC na kaalyado nito ni Bungit mga kabayan. Pero syempre, ito ang sinabi kasi mga kabayan yan. Ito, basahin natin mga kabayan itong isang comment no, ng Optic Politics mga kabayan. Ito'y magaganda rin ang mga binibigay na opinion pagdating dito sa mga nangyayari mga kabayan sa bansa natin. So basahin natin mga kabayan ang sinabi niya dito, no? COMELEC dark agenda, a Marcos Romualdez power grab. O, kita mo yan. At saka ito mga kabayan, may balita din, no? Na 33 ba na congressman, no? Ang dinisqualify nito ni Garcia. Mga kabayan, pakitama ako kung 33 ba o mahigit pa mga kabayan na congressman ang dinisqualified, no? Sa pamumuno nito ni Garcia mga kabayan. So basahin natin itong sinabi dito ng Optic Politics. Let's not pretend that this is merely an oversight. The pieces of the puzzle are coming together and the bigger picture is terrifying. Diba? Talagang nakakatakot mga kabayan itong mangyayari na to kasi kumpiyansado si Bungit mga kabayan na mananalo ang kanyang senatorial slate, no? Ayan, Marcos has already decided, I declared 12-0 senatorial sweep, a shameless claim that his entire lineup will win, while his political enemies, particularly those aligned with former President Rodrigo Roa Duterte and Vice President Sara Duterte, will be wiped out. Kita mo mga kabayan? Pares kami ng thinking nitong writer mga kabayan ng Optic Politics. How can Marcos be so confident? The answer is clear. The election is being set up to deliver his desired result. And who is at the helm of this grand scheme? George Garcia, COMELEC's chairman and a known Marcos loyalist. Oo nga mga kabayan, Marcos loyalist to kasi ito yung naging lawyer, di ba? Last we forget, George Garcia was very shame lawyer who represent Bongbong Marcos in his electoral protest against former Vice President Leni Robredo. And now, the same man is in charge of ensuring a fair and honest election. This is a mockery of the democracy mga kabayan. Totoo tong sinabi na to mga kabayan ni Optic Politics, sa totoo lang. Siyempre mga kabayan, talagang kumbaga liyamadong-liyamado sila dito kasi ito mga kabayan kumbagay kasanggan dikit talaga ni Bungit mga kabayan. Kaya talagang kung hindi tayo mga kabayan magiging mapagmatsyag, no, sa mga mangyayari ngayong eleksyon ay talagang mga kabayan mukhang magiging dehado, no, or talagang dehado tayo mga kabayan dito sa ating mga pambato. Sus Mario Josep mga kabayan, pakinggan natin, no, pati pala si Vice Ganda mga kabayan nagbibigay na rin mga kabayan ng mga opinion patungkol dito sa mga nangyayari, no, sa ating bansa mga kabayan. Pakinggan natin na sinabi nito ni Vice Ganda. Dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Tama. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niya talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Okay? Diba? Yun talaga ang pangunahin nila, yung paggawa, lawmaking sila. Kaya dapat gagawa sila ng batas, hindi mamimigay sila ng pera. Correct. Tama. Lawmaking po ito ha. Alam niyo mga kabayan, ito si Vice Ganda, talagang ginagamit na rin niya yung platform niya mga kabayan para ma-educate yung mga Pilipino mga kabayan.
Siyempre, marami kasi sa mga Pilipino, yung mga hindi pa rin naiintindihan ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Kaya mga kabayan, no, kung kayo man ay nakakapanood, no, ng mga video na alam ninyo na talagang madaling maintindihan ng ating mga kapwa Pilipino, ay i-share ninyo mga kabayan. Mas maganda yung ma-educate natin mga kabayan, yung ating mga kababayang hindi nila naiintindihan at ano pa rin sila, bilib na bilib pa rin, no? Bilib na bilib pa rin dito sa administrasyon na to mga kabayan na talagang kabudulan ang ginagawa sa mga Pilipino. At may good news tayo mga kabayan, ano? Ito palang mga vloggers, no? Mga DDS vloggers mga kabayan na tinatawag ni Barbers, no? Na narco at saka Pogo vloggers mga kabayan ay nag-file na ng kaso. Nako, tapos dito si Ace Barbers mga kabayan. Kasi unang-una, napakarami ng mga yan, ano? Eh kita ninyo mga kabayan na talagang kumalat sa mga mainstream media, no, na sinasabi ni Ace Barbers mga kabayan, Honorable Ace Barbers, yung pagtawag niya sa mga vloggers na Pogo vloggers at narco vloggers mga kabayan, eh wala naman siyang ebidensya mga kabayan. So diyan pa lang tingin ko, no, kung ito ay magtutuloy-tuloy mga kabayan, ay talagang magbabayad ng milyon-milyon mga kabayan ito si Barbers. Lalo na siyang malulugmok mga kabayan diyan. Nandiyan yung kanyang asawa, ang daming utang pala sa mga luxury mga kabayan na gamit. So anyway, pakinggan muna natin mga kabayan ito si attorney na kinasuhan mga kabayan. Pakinggan muna natin siya, no. Gusto ko lamang pong i-address yung statement ng COMELEC ngayong araw na ito kung saan sinasabi nila na Attorney Harold Respicio, fake news ka kasi nagtatransmit lang naman ng data ang COMELEC pagkatapos ng printing ng election return. At pangalawa, sabi nila, yung connection ng automated counting machine sa internet ay private, hindi public. Sasagutin ko po ang mga bagay na ito. Totoo po yan, COMELEC. Magtatransmit lang talaga yung automated counting machines doon sa servers pagkatapos ng printing ng election returns. Tama po, ganun po talaga. Pero, kung ganun talaga ang mangyayari, bakit kailangan nyo pang i-connect sa internet, Garud, yung automated counting machine bago ka mag-transmit ng data? Kasi kapag nakakonect yun sa internet, bago na mo naman kailangan yung internet, binibigyan mo lang ng oportunidad yung hacker na baguhin yung score ng automated counting machines. Yung sinasabi ng COMELEC na magta-transmit lang siya after printing ng election return, yun naman talaga ang nakasulat sa mga rules. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko is sa mga panahon na hindi kailangan na mag-transmit pala ng data sa servers ng COMELEC, huwag mo nang i-connect sa internet yung automated counting machine. Best practices po yan sa lahat ng mga sensitibong computer systems sa buong mundo. Kaya nga. Sana po sundin ng COMELEC. Doon naman sa sinasabi nila na, Attorney Harold, fake news ka kasi yung ginagamit naman namin connection sa internet ay private connection, hindi public connection. Hello? Dapat private connection talaga kasi kahit na sinong developer ng computer program at computer systems ngayon sa buong mundo, bawal nang gumamit ng public connection. Kahit ikaw, tignan mo yung Google Chrome mo ngayon kapag nagbabrowse ka ng internet, naka-private connection yun kasi ang nakalagay doon is https:// Try mong tanggalin yung S. Kaya kasi nga, kapag wala yung magiging S, public yan. Public yung connection. Oh. Ang sasabihin ng Google Chrome, oy, bawal pumasok dyan kasi baka pwedeng ma-hack yung connection mo. Kaya ang ginagawa ng COMELEC ngayon is, yung sinasabi nila ay yun naman na talaga ang nakasulat sa rules ng COMELEC as it is written right now. At yun yung best practices right now. Pero hindi yun yung point ni Attorney Harold Respicio. Ang point ni Attorney Harold Respicio is, kapag connected sa internet yung automated counting machines sa panahon na hindi naman siya kailangan mag-transmit ng data, binibigyan mo ng pagkakataon yung hacker na mabago yung score sa automated counting machines. Yan nga mga kabayan, yung isang malaking doubt mga kabayan ng mga voters, no? Lalo pat ganyan mga kabayan na alam ninyo na pagdating talaga mga kabayan through internet, talagang malaki mga kabayan ng posibilidad na magkaroon talaga mga kabayan ng plot twist, no, yung ating mga boto mga kabayan. Kaya wag tayong papayag, no, na maging ganun na lang mga kabayan na magiging boto natin, lalo na ngayong ang mga overseas mga kabayan ay boboto
true online mga kabayan. Yan yung napakahirap talaga, no? True online na ngayon mga kabayan ng botohan. At hindi ko rin alam mga kabayan kung paano nila gagawin yon, no? Paano kaya tayo magiging assured mga kabayan na yung boto natin ay talagang pumasok para do sa taong binoto natin mga kabayan. So ayun mga kabayan, maging mapagmatsyag na lang tayo at sana maging fair, no? Yung magiging eleksyon na yan at sana wag tayong pumayag mga kabayan na tayo ay maguguyo na naman, no, nitong administrasyon na to. So solid na PDP tayo mga kabayan. Boto natin yung mga totoong tao mga kabayan na masasabi natin na totoong nagtatrabaho mga kabayan. At dito tayo sa mga bago, no? Experience natin mga kabayan itong mga bago na mga lawyer. At yun lang mga kabayan, hanggang dito muna yung ating reaksyon at maraming salamat sa mga bagong subscribers natin, sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like mga kabayan. Maraming salamat sa inyo. At ingat kayo palagi. See you sa susunod na video mga kabayan. Adios muna. Bye-bye mga kabayan.